nakontak ko si Kilaw kanina pero saglit lang ang pag-uusap namin dahil biglang nawalan ko muna sila Lando, si Budik doon sa boarding house na pinaglipatan ko sa kanila. Nakausap ko siya kanina mga minuto lang yata. Yun mga idol, isang mapagpalang araw sa lahat. Yun, sa araw na to karating ko lang mga idol dito sa bahay kasi doon ako galing sa mama ng asawa ko kasi nandun sila pati mga bata. Na problema ako mga idol dahil lang araw na hindi nakapag-aaral yung mga anak ko, hindi nakapasok. Malungkot para sa akin dahil gusto ng mga anak ko pumasok sa eskwelahan pero hindi sila pwede makapasok dahil sabi ko sa kanila para sa sa kaligtasan ninyo. At sa awa ng Diyos mga idol, nakontak ko si Kilaw kanina pero saglit lang ang pag-uusap namin dahil biglang nawala yung cellphone niya at bigla siyang tumakbo. Nahabol daw siya kaya pagtakbo niya nawala yung signal pero narinig ko pa yung pagtakbo niya, yung mga apak ng paa. Kaya sabi ko na sana ligtas siya. Sabi ko sa kanya na huwag kang mag-alala dahil bumaba ako dahil sa mga bata na yung tatlo na ialay sana sa kulto. Binaba ko muna mga idol, inihatid ko muna sa barangay para makuha ng kanilang mga magulang. Kaya sabi ko sa kanya huwag kang mag-alala. Umiiyak mga idol, naawa na ako kay Kilaw. Umiiyak, laging sumisigaw dahil sa yung ulo daw niya parang sasabog ba, parang sasabog sa sakit. Sabi ko na labanan mo, gamitin mo yung mutya. Problema lang mga idol, hindi niya alam, hindi ko na ibigay yung hindi ko siya nabigyan ng orasyon na pwedeng pang depensa sa kanyang katawan, pero pinaliparan ko siya ng gamot na orasyon palipad sa hangin. Naramdaman daw niya kaya mawawala daw yung sakit. Kaya sabi ko sa kanya labanan mo, huwag ka patalo. Kaya yun mga idol, sobrang nag-alala ako kay Kilaw talaga dahil ayaw kong makuha siya ulit, ayaw kong magamit siya ulit ng mga bandido o mga kulto. Pero yung kulto mga idol, nakikita nyo sa video na medyo humihinga pa pero huling hininga. Kaya pag upcam namin sabi ko kay Lapaw kidlat na sunugin natin. Ngayon sinunog namin, hindi na yun mabubuhay pero alam ko mga idol hindi yun ang kulto na talaga na parang kanang kamay yun na kulto. Yung napatay namin. Kaya hindi ako mapakali dito sa bahay. Pagdating ko pa dito sa bahay kalungkot dahil walang tao. Wala dito yung mga anak ko, pasawa ko. Kaya nanibago ako mga idol. Hindi ko gusto ganitong buhay. Gusto kong magkasama ba. Pero ganun talaga. Kailangan mo nating safety para sa kaligtasan din nila. Siyempre iwas din tayo, baka usubin tayo. Nakausap ko kanina yung may-ari ng bahay dito na pinagrintahan namin. Sabi niya gabi-gabi daw may dumadaan, humihinto dyan sa may gate, tumitingin dito sa loob. Kaya hindi lang nila pinapansin, tinitingnan lang nila. Kaya sabi ko ako talaga ang sadya nun, Pakay, at siyempre yung pamilya ko. Kaya pinagpapasalamat din sa Panginoon na laging nakagabay sa akin. Hindi lang sana dahil sa mga bata mga idol hindi ako bababa. Mamaya sigurong gabi or hindi lang ako magsabi kung kailan ako babalik. Bago ako babalik mga idol, dadaan muna ako sa puntahan ko muna sila Lando, si Budik doon sa boarding house na pinaglipatan ko sa kanila. Baka wala na silang makain or may problema sila. Kaya pumuntahan ko mamaya siguro. Tapos sa tong bahay, ilak ko muna. Paglagay ako sa mga kanto nito yung orasyon na nasa papel, isulat ko mamaya para kung hindi sila makapasok, kung masama silang binabalak. At mega love shout out sa inyo lahat mga idol. Lahat ng mga silent viewers natin dyan, sa lahat ng mga OFW,
Mega mega love, shout out sa inyong lahat. Shout out kay Mary Grace Giverson ng Chicago, Tita Angie Royce ng Hawaii, Tita LG ng Amerika, Ate Bibs Bernas ng LA, Ate Mel, shout out, Mila Chang, Jimmy Ramirez, Merlin Bindiho, Janice Alcalde, shout out kay yung nagbigay ng cellphone kay Kilaw, ng South Korea yata yun, South Korea, shout out sa iyo. Team Kuwait, Team Marlica, mega love, shout out. Pasensya na sa iba na hindi natin mabanggit, pasensyaan niyo na mga idol, dahil yung utak ko ngayon parang umiikot dahil problema ako sa pero wala namang safety naman yung pamilya ko, dahil hindi ko naman video, hindi nila alam, kahit sabihin ko pang nandun sila, dahil hindi ako naka-video, hindi nila makita. Ang problema ko talaga ngayon si Kilaw, dahil nakausap ko siya kanina, mga 2 minuto lang yata yung pag-usap namin mahigit, nakikiusap, makaawa sa akin. Sabi ko, dyan tayo nagkahiwalay, doon lang daw siya banda sa paligid. Kaya sabi ko sa kanya, kung saan tayo nagkahiwalay, doon ako pupunta para hanapin ka, huwag kang aalis kung saan ka banda, para madali kita makita. Sabi ko sa kanya na tatagan mo lang yung loob mo, huwag kang padala sa may parang sumasanib sa kanya. Kung sabi ko, labanan mo yan, huwag kang patalo. Dasal lang importante. Kaya sabi ko sa kanya na pabalik ko, gamutin kita agad para para iba kasi yung gamot na mas ako mismo yung mga idol nandun. Dito lang ako sa bahay muna, pahinga muna ako saglit kasi medyo masama yung pakiramdam ko, dahil yung pag uwi namin ng mga bata, grabe yung ulan mga idol, sinalubong kami ng malakas na ulan, kaya medyo may lagnat ako, kunti lang naman. Kaya sisikapin ko talaga na makabalik agad ng bundok para sa pag natin kay Kilaw. Siyempre kay Pau at Kidlat, na hiwalay din sila dahil biglaan yung pangyayari. Pababa na sana kami lahat. Maghanap kami ng istambayan dahil may mga bata, hindi namin nasahan. Yun ang sinasabi ko lagi, na hindi talaga pwedeng upiyansa dahil minsan nasa sila, mga damo, nakadapa ba, hindi mo makikita, lalo na kung matataas yung mga damo, biglan lang susulpot. Kaya yun ang nangyari, biglaan. Kahit sino naman siguro, basta biglaan mga idol, kanya-kanyang diskarte yan sa paano makaligtas, kanya-kanyang takbo yan. Ang problema lang, yung takbo namin dapat iba-iba yung direksyon, kaya nagkahiwalay talaga. Wala akong problema kay masyado kay Kidlat at kay Pau. Yung inalala ko lang mga idol, yung nalala ko lang talaga si si Kilaw lang talaga yung inalala ko, dahil hindi niya alam yung pasikot-sikot sa bundok. Alam niya yung commander pa siya, dahil hindi naman siya ang nagdala sa katawan niya, pero ngayon na hindi na siya si Kilaw, normal na tao na siya, hindi niya talaga alam yung pasikot-sikot sa bundok. Kahit sa Banwag hindi niya alam na nakarating pala siya sa Mount Banwag. Ayun ang gusto ko talaga na basta hindi lang ako magsabi, mabangan nyo lang mga idol ang upload ko pag nasa malalaman nyo lang yan kung nasa bundok na ako, dahil may i-upload akong video para makita ninyo. Abangan nyo rin yung pagpunta ko sa boarding house nila, o di kaya dito na lang siguro papuntahin ko sila dito. Hindi ko na lang siguro kukunan yung boarding house para safety din. Okay lang dito sa bahay makunan, total alam naman nila. Mamaya siguro papuntahin ko sila dito sa bahay para dito na lang kami kakain. Ulitin ko, maraming salamat sa inyo, sa inyong pag-aalala at suporta kay Kilaw, siyempre sa amin, sa team namin. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Kahit hirap, pagod, puyat, tiisin namin yan na makatulong lang
sa mga taong nangangailangan. Huwag kayong mag-alala doon sa mga doon sa kulto. Patay na yun, hindi na yun pwede mabuhay, posibleng mabuhay pa yun, sulog ang katawan. Kaya huwag kayong mag-alala. Pero alam ko sa sarili ko talaga mga idol na yung kulto na kalaban namin hindi yung original na kulto. Alam ko merong ano yan, parang ginamit or kanang kamay. Kaya yun, dahil yung kulto talaga na nakalaban ko noon iba yun, sobrang lakas. Kaya hindi basta-basta maano yun. Pero dahil sa gimat na binigay ni Lolo Ambo, Lolo Pedro, ako'y nagpapasalamat. Sobrang lakas at talagang iingatan ko yan. Dahil hanggang dito sa bahay, kahit matutulog ako, laging hinawakan. Hindi ko alam bakit laging umiinit. Siguro ano yan, kalaban, naramdaman, nasa paligid lang. Kaya dapat ingatan talaga. Basta abangan nyo lang mga idol yung pagbabalik ko sa bundok. Hindi ngayon, hindi bukas. Basta malalaman nyo lang yan at makikita nyo yan sa ano, sa at isa pa rin mga idol pala yung naguguluhan ako mga idol. Si Apong Igoy kanina, tumawag na naman si Apong Igoy kanina. Nakontak niya ako, parang nakababa yata si Apong Igoy. Makaawa din na tulungan ang kanyang asawa at anak na makuha. Kausap kami kanina, sabi ko sige bro, dahil nasa baba ako, ganito na lang siguro yung gagawin ko. Hindi ko alam kung sino yung una, basta malalaman lang nila kung, dahil sa tingin ko isang area lang yung pinagdalhan ng asawa niya Apong Igoy, at kung saan ngayon sila Kidlat, Lapaw at si Tilaw. Alam kong isang area lang yan. Sana makita natin, pero duda ako doon sa babae na nakita namin na sumisigaw, humingi ng tulong, parang isa yun sa asawa ni Apong Igoy. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala bro, hindi ka namin tatalikuran, tutulungan ka namin. Liligtas natin yan para matapos na yung problema. At syempre si Kilaw, dahil mahirap na, baka babalik sa dati tapos hindi na natin makaya sa orasyon. Baka kung ano pa yung orasyon na ilagay sa katawan. Pero sabi naman ni Lolo na lahat ng tinatamaan daw, pag na-hypnotize talagang mawawala daw, matatanggal. Titiwala naman ako kay Lolo o Pedro, kay Lolo Ambo, na sa kanilang hindi naman nila ibibigayan kung hindi malakas, at saka hindi nila ibibigayan kung mahina. Binigay nila yan sa taong karapat dapat. Dahil si Lolo Pedro talaga, bago yun nagmisyon, may bilin siya sa aking, may binitawan siyang istorya na sabi niya, yung hypnotize na orasyon, huwag mo ibigay kahit kanino, dahil sa iyo yan binigay, sa iyo yan, huwag mo, kailangan walang makakaalam kahit sino. Kaya hindi ko ibinigay, gusto ko ibigay sa mga kasama ko, pero bilang respeto kay Lolo Pedro, hindi ko ibibigay. Dahil ano yan yan ang pagsubok o testing sa iyo, sa iyong pagkatao, kung talagang papagkatiwalaan ka. Alam ko yan dahil ano ko si Lolo nakausap ko siya, nakasama ko na. Kaya kailangan may ano kasi yan, may trial sa pagkatao mo. Susubukan ka kung saan ka tatatag, kung saan hanggang kaya mong kung saan ka kung pagkakatiwalaan ka ba o hindi. Kaya hindi ko talaga ibinigay, sa akin lang yun, ako lang yung nakakaalam. Hindi naman kataas ang orasyon, pero pag binanggit mo, maninindig yung balibo mo, parang yung buhok mo parang tatayo din. Kaya
Ramdam ko talaga yung lakas. Yun, basta mga idol, ulitin ko, abangan nyo. Dito sobrang tahimik ng bahay, wala talagang katatao. Yan, so, huling ano pa to, ito pa yung itong sinampay na to ngayon, dahil inutusan ako ng asawa ko na iligpit daw pamawala dito ba. Kaya yun, hanggang dito lang siguro yung video natin. Importante nalaman ninyo mga idol na nakontak ko na si Kilaw, kausap ko na siya. Naawa lang ako ba, parang kinurot yung damdamin at puso ko, dahil sa kanyang iyak. Siyempre si Igoy din kanina umiiyak din, grabe yung para kung narinig ko yung mga iyak nila mga idol, para akong ngihina ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko talagang gawin ang dapat kong gawin. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Yun, maraming salamat. God bless ating lahat mga idol. Ingat kayo palagi sa inyong mga trabaho. Mga solid supporters natin yan nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga lalong-lalo na mga OFW natin. Ingat kayo palagi dyan sa inyong mga trabaho. God bless ating lahat. I love you.